Okay, Luke chapter 10, verses 25 to 32. Gusto kong balikan yung pinangaral ni Brother Riel, o hindi naman yun ipapangaral ko. Meron akong gusto ipangaral dito. Hindi naman din ito common. Common naman din ito. Balikan ko lang yon dahil hindi naman hinimay ni Brother Riel yung gusto kong ipangaral. Kaya ipapangaral ko pa rin. Dahil iba yung kanyang binigyan ng diin. And behold, the lawyer stood up and put him to the test, saying, Teacher, what shall I do to inherit eternal life? And he said to him, What is written in the law? How does it read to you? And he answered, You shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your strength, and with all your mind, and your neighbor as yourself. And he said to him, You have answered correctly. Do this, and you will live. But wanting to justify himself, he said to Jesus, And who is my neighbor? Jesus replied and said, A man was going down from Jerusalem to Jericho, and he encountered robbers, and they stripped him and beat him and went away, leaving him half dead. And by coincidence, a priest was going down on the road, and when he saw him, he passed by on the other side. 32, likewise, a Levite also, when he came to the place and saw him, passed by on the other side. 33, but a Samaritan who was on a journey came upon him, and when he saw him, he felt compassion. 34, and came to him and bandaged up his wounds, pouring out oil and wine on them, and he put him on of his own animal, and brought him to an inn, and took care of him. 35, on the next day, he took out 2 denarii and gave them to the innkeeper, and said, Take care of him, and whatever more you spend when I return, I will repay to you. The Lord bless His word. Let us pray. Sa iyo, Panginoon ko, ikaw ang siyang nakakaalam ng aming mga pangailangan sa umagang ito. Dalahin ko ang iyong salita, ipatuloy na magturo, magbigay ng kalakasan sa bawat isa. We ask this through Christ our Lord. Amen. Okay, makakaupo ang bawat isa. Okay. So, sa ating binasa, mga kapatid, ito yung naibahagi ni Brother Riel na talata. Pero meron kasi akong gustong ipangaral dito. At akala ko kasi ay hihimay ni Brother Riel. But since hindi niya yan naman hinimay, so ipapangaral ko siya. We know the story. At we know that it's about the traveler who was robbed and left wounded on the road across Jericho. This parable actually emerged as the lawyer asked Jesus Christ about the commandments. Diba? Greatest commandments. So kung atin titingnan, mga kapatid, tumakbo si Jesus Christ about the Good Samaritan or the parable of the Good Samaritan. At alam natin na ito ay very common kahit man sa buong mundo, ang salitang Good Samaritan ay common. Okay? In fact, sa Western, ang Good Samaritan ay isang legal na salita na madalas ginagamit doon sa mga tao, parang metaphor to na tumutulong selflessly para sa iba, kahit pa stranger. So again, ang Good Samaritan ay tumutukoy sa taong tumutulong sa tao without hesitant, without
looking for his own benefits. So, yan ay tawag yan is selflessly. Are you following? Even in a total stranger. Okay? So, yan yung idea ng secular na idea ng Good Samaritan. But many believe na ang Good Samaritan ay nagmula talaga sa Bible. And that is why, let us go back here sa umagang ito for us to understand this parable, kung ano talaga ang ibig sabihin nito. Okay? So I will be dealing with the parable of the Good Samaritan. Okay? So, bigyan ko lang ito ng title na The Good Samaritan. The Lord bless His words. So, balikan natin ito. Yung ilang bahagi ay dinaanan na last Wednesday, pero meron lang akong mga, gusto ko lang balikan ito para masundan ninyo yung flow ng aking pagbabahagi. So, sabi dito sa verse 25, "And behold, a lawyer stood up and put him to the test, saying," so mapapansin ninyo mga kapatid, nandoon yung salita, yung pagtatanong ng lawyer is very intentional. Okay? Sabi dito, put him to the test. Ibig sabihin, ang lawyer ay hindi talaga nagtatanong, kundi nanananong. Na ang kanyang motibo ay hanapan ng pagkakamali ang ating Panginoon. Alam nyo, minsan may mga taong ganyan nanananong. Okay? So gusto nilang i-test ang ating Panginoon. At ang kanyang tanong is, "Teacher," he addressed him as teacher, "what shall I do to inherit eternal life?" So, this question is not actually unique. Dahil ang mga Hudyo ay may idea sa eternal life. At mapapansin natin yan sa ibang mga talata, ang rich young ruler ay nagtanong din naman, what must he do to have eternal life? Tama ba? Yes. Yung rich young ruler. And so likewise, si Nicodemus. Paano makakapasok ang tao sa kaharian? At naging topic din nila yan. Unless a man be born again, he cannot enter into the kingdom of God. So this question is not unique sa kanila at gustong itest ang ating Panginoon paano magkaroon ng buhay na walang hanggan. Subalit ang ating Panginoon, of course, He knows it that this lawyer is testing him. Kaya ang kanyang sagot ay patanong din. Kaya minsan maganda sa pagdating sa arguments, don't always answer the question. Sometimes, the best way para bumaliktad yung situation, answer him with a question. Okay? So sabi ng Panginoon natin, what is it written in the law? How does it read to you? So dalawa yung tanong ng ating Panginoon. Ano ang nakasulat? At paano mo ito nababasa? So, na-discern ng ating Panginoon yung intention ng lawyer. Bakit? He will not ask unless he know. Bakit? Kasi lawyer siya. Imposible namang hindi niya alam yung greatest commandment. Tama ba? Kaya ang sabi ng Panginoon, ano ba yung nakasulat sa law? At paano mo ito binabasa? Hindi ko na masyadong dadaanan yung ibang detalye dito dahil pinangaral na ito last Wednesday. Gusto ko lang balikan para masundan ninyo yung aking gustong ibahagi. At of course, the lawyer is very confident na sumagot and he said, "You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength and with all your mind and your neighbor as yourself." So ang lawyer ay alam niya yung two greatest commandment. Love the Lord with all your heart, your soul, your mind, and strength, and love your neighbor as yourself.
Anong ibig sabihin ng love your neighbor as yourself? Ang ibig bang sabihin, Brother Matt, ay mahalin natin ang ating kapwa. Ang ibig bang sabihin ng mahalin natin ang ating kapwa ng gaya ng pagmamahal sa ating sarili? Let me read it in Tagalog. Just a few play of words para magising yung mga isip ninyo. Let's read in Tagalog. At ayan. Mahalin mo ang iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong kalakas mo at ng buong pag-iisip mo at ang iyong kapwa. Mahalin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong pagmamahal sa iyong sarili. So tama ba, Brother Matt? Na mahalin muna natin ang ating sarili bago mahalin ang ating kapwa? Yung ba ibig sabihin? Mahalin mo ang iyong kapwa na gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Tama ba, Sister Mika? So, ibig sabihin, dapat matutunan muna nating mahalin ang ating sarili para matutunan nating mahalin ang ating kapwa. Tama ba? Tama ba? Asan ba ibang salin ng Tagalog? Wala na ba? And by the way, salamat sa ating mga technical team, Brother Billy and Sister Julie. Sino pa ba yung mga kasama nilang gumagawa? I think, ayan, tingnan nyo. Ay, isa lang pala yan. Sa English ulit. Balik tayo dun sa NASB. Tingnan niyo. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength, and with all your mind. And love the Lord, and love your neighbor as yourself. How many of you love himself? Do you love yourself? And then, sabi rito, mahalin mo ang iyong neighbor as yourself. So, is it safe to say that for us to be able to love our neighbor, we have to learn to love ourselves first? Tama ba yon? Tama ba? Hello? Sister Isabel. Oh, Brother Allen. Ba, yung iba, busy sa pagsusulat Kala siguro nila, hindi ko sila tatawagin. So, anong ibig sabihin nito? Dinadagdagan ko lang yung hindi nadaanan ni Brother Riel. Pero meron kasi itong connection doon sa aking bibigyan ng din mamaya. So, anong ibig sabihin ng mahalin mo ang iyong kapwa na gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili? Tama ba na dapat unahin mong mahalin ang iyong sarili bago ang kapwa? Brother Peter. Nandito pala si Brother Peter. Tama ba na mahalin muna natin ang ating sarili bago ang ating kapwa? Ha? Oo. So tama pala yung learning to love yourself. It is the greatest love of all. Tama ba yon? Ha? Kasi greatest commandment pinag-uusapan dyan. Di ba? May kantang, learning to love yourself. It is the greatest love of all. So naniniwala ka doon, Brother Peter? Slight. Kung atin titingnan, mga kapatid, of course, pinaliwanag na nakaraang Wednesday na 10 utos ito. It all boils down sa 2 dahil nasasakop lang din naman yung 8 doon. So kung mapapansin ninyo, mga kapatid, ang nagtanong ay ang lawyer. Right? It is lawyer who asked and wanted to test Jesus Christ, and yet Jesus Christ knew the intention of the lawyer. Yung intention ng kanyang pagtatanong, kaya ibinalik niya. Why? Kasi it's not enough that we know the Word of God, pero hindi natin nagagawa.
Anong ibig sabihin? Alam ng Panginoon na maraming alam ang lawyer. He was full of knowledge. Pero hindi nagagawa. Alam sabi sa 28. Tingnan nyo. Sabi sa 28, and he said to him, you have answered correctly. Tama sagot mo. Confident yung lawyer sumagot eh. Pero ano sabi sa kasunod? Do this, and you will live. Alam ng lawyer yung greatest commandment, pero hindi niya ginawa. Brothers and sisters, it is very easy to say that we love God. And we can all believe on that. Pagpunta lagi ng church, pag-iyak, pagpupuri, pwede nating sabihin, mahal natin lahat ng Panginoon. Pwede natin itong hindi ma-question sa kanino man. Only God knows our heart. Pero pwede nating sabihin, if someone will say here that I love God, walang sino man pwede magtanong. Pero pag sinabi mong mahal mo ang iyong kapwa, madaling malaman kung totoong nagmamahal ka. Because madaling makita kung paano natin tinitreat ang ating kapwa. So anong ibig sabihin ng love your neighbor just as you love yourself? Hindi po ibig sabihin unahin mo munang mahalin ang iyong sarili. Because hindi yan ang turo ng Biblia. Ang turo ng Biblia, anong sabi sa Biblia? John, anong sabi niya? Sino man ang nagnanais na mamatay? John 15:13 ba yon? Let me quote one verse para maintindihan ninyo mga kapatid. Dito sa John 15:13, tama nga ako. John 15:13. Basahin natin. Yan. Greater love has no one than this, that a person will lay down his life for his friends. So anong ibig sabihin ng just as you love yourself? Ang ibig sabihin ay hindi po ibig sabihin nitong unahin mo munang mahalin ang iyong sarili. Because what we have read, the Good Samaritan, ang meaning ay selflessly. Inuuna yung iba. Hindi po itinuturo ng Bible. Ito yung maraming kamalian ng maraming mga Kristiyano ngayon o ng mga tao ngayon na kailangan mahalin muna natin ating sarili para matuto tayo magmahal sa iba. No, it is completely wrong and unbiblical. Ang ibig sabihin ng just as you love yourself, paano ba natin minamahal ang ating sarili? Ang pinakamahalaga kung mahal natin ang ating sarili is we serve God para tayo maligtas. At ano ba ang utos ng Diyos pag ikaw ay naglilingkod? Deny yourself. Hindi to love yourself. So kung mahal mo ang iyong sarili, dapat desire mong maligtas ito. At para maligtas ito, tanggihan mo ang iyong sarili. Bakit? Hanggat hindi mo tinatanggihan ang iyong sarili, hindi ka matututong magmahal sa iba. Kasi every time you wanted to help others, uunahin mo lagi ang sayo. How can you help others if you will always look first to you? And that is why kailangan mo munang i-deny yourself. Kailangan mo munang maranasan to take your cross. And then you can follow Jesus Christ. And that is why, ang pagmamahal natin sa kapwa, the more you deny yourself, the more na nagmamanifest na mahal mo ang iyong kapwa. Kaya ang sinabi nitong just as yourself, ibig sabihin nito, yung desire mo na maligtas ka, dapat yung pagmamahal mo sa iyong kapwa ay ang desire mo na maligtas din sila. Kaya nga si Jesus Christ, for God so loved the world, He gave His only begotten Son. Sabi ni Jesus Christ, for the joy of the cross, kung mahal ni Jesus Christ ang kanyang sarili muna bago yung iba, unahin niya munang maligtas ang kanyang sarili. But He gave His life. So what is the greatest rule sa atin ngayon? Faith is living for ano? Living for? Ano? Faith is living for? Ano? Anong buhay paglilingkod meron tayo? Living for ano? For ourselves? Living for ano? Others. At yun yung mali ng lawyer.
Ang lawyer ay akala niya okay na siya. Kasi tumutulong naman siya, kasi ano na yan, ganyan-ganyan. Pero wala siyang idea sa tunay na sinasabi ng commandments. He was very confidently na okay siya. Maraming nalilito dyan. Alam mo kung bakit ang ibig sabihin ng just as yourself ay hindi mahalin mo muna yung sarili? Kasi dapat sinabi, love yourself, it is a commandment. Pero sino ritong tao na inutosang mahalin mo munang yung sarili? In the first place, loving yourself is default. Automatic, mahal mo lang sarili mo, Brother Peter. May nagsabi ba sa yung tao na, anak, mahalin mo sarili mo. Ang gumagawa lang na walang pakialam sa sarili, mga taong wala sa matino. Ang taong matino, ang unang-unang kinikir niya, sarili niya. Sinong tao rito na gustong saktan ang kanyang sarili? Wala. Kaya ang pagmamahal sa sarili ay default yan sa atin. Kaya lang, iba yung idea ng pagmamahal ng tao sa kanyang sarili sa sinasabi ng Panginoong pagmamahal na tinuro sa atin nakaraan, na agape. Because ang pagmamahal sa sarili ay makalaman. Pero kapag natutunan mo magmahal sa Diyos, alam mo kung paano tanggihan itong gusto ng laman. Kaya nung sinabi niyang, just as yourself, ibig sabihin, hindi naunawaan ng lawyer kung paano yung pagmamahal sa kapwa nagaya sa kanyang sarili. Alam niya na mas mahalaga yung kanyang sarili. Alam niyo kung bakit? Ituloy natin sa 27. Balikan natin 27. Nasa 27 pa tayo? Ito kasi ay mayroong basis ito. Tingnan nyo idea ng Hebrew. Ng mga Hudyo. Di ba? Very confident sila. Alam nila yung two greatest commandments. Kinot yata ni Brother Riel nakaraan yung Deuteronomy 6 verse 5. Taka yung Leviticus 18. Tama? Di ba? Kung mapapansin ninyo, sa Leviticus 19:18, di ko nabasahin yung 6:5. Yung Leviticus 19:18, kung babalikan ko lang, dinadagdagan ko lang yung mga hindi pa nadaanan ni Brother El. You shall not take vengeance nor hold any grudge against the son of your people, but you shall love your neighbor as yourself. Yung neighbor na idea ng Hudyo is purely mga Hudyo lang. Do you understand? So yung kanilang idea ng neighbor ay kapwa nila mga Hudyo. Mga hintil, hindi nila ito neighbor. Kaaway nila ito. Kaya nung sinabi na love your neighbor as yourself, they are exclusively looking for fellow Jews or Jewish. Di ba? So yan yung idea nila. So kumbaga very confident itong lawyer na nagagawa ko naman ito eh. Tumutulong naman ako sa kapwa. Pero siyempre, kailangan mahalaga yung akin. Sabi ng mga tao, paano ko matutulungan yung kapwa kung hindi ko unahin yung aking sarili? Completely, very, I would say, tricky na salita. Paano ko matutulungan yung iba? You know, brothers and sisters, ang pagtulong sa kapwa ay hindi nalilimitahan na kung anong meron ka. Dahil ang pagtulong sa kapwa is not just all about money. How will you say, paano ka makakatulong sa iba kung hindi mo unahin ang iyong sarili? Anong sabi ng Panginoon? Unahin mo ang karya niya at ang kanyang katwiran, ako bahala sa'yo. Pastor, wala akong perang may tutulong, wala kang pera. Pero kung binigyan ka ng wisdom, mag-advise ka. Pastor, wala akong pera. Wala kang pera, pero kung may kaalaman ka, kung kaya mong mag-service sa kanila, di nakatulong ka. Are you following? Di ba? Pero kung babalikan natin yung lawyer, hindi niya maintindihan. Sabi rito ng lawyer sa kasunod, sa 28, sabi niya, ay ng Panginoon, sabi niya, you have answered correctly, do this and you will live. 29, tinan niyo sagot ng
ng lawyer, but wanting to justify himself. Pansinin ninyo? Minsan ganyan tayo. Minsan ganyan ang tao. Gustong patunayan na tumutulong naman ako. Mahal ko naman ang kapwa ko. Minsan ganyan tayo. Ganyan ang mga tao. Kapag nakakarinig tayo na kasi ako na lang mag-isa, hindi naman tumutulong yung iba. Pag nakakarinig tayo, sasabihin natin, tumutulong ako wanting to justify himself. Tumutulong ako gumagawa din naman ako Sino bang hindi ko tinutulungan? Ito yung lawyer. Tanungin ko kayo sa umagang ito. Yung 2 greatest commandment, how confident are you na na-apply nyo sa buhay nyo yan? Na unang-una nyo talagang mahal ang Panginoon, hindi ang inyong sarili o hindi ang inyong pangailangan. Gaano kayo ka-confident na ang lahat ang pinakamahal nyo ay ang Panginoon? Pangalawa, gaano kayo ka-confident na mahal nyo ang inyong kapwa? Ang lawyer, very confident. Pero alam nyo ba, kung magiging tapat tayo, instead na i-justify mo ang sarili, sino bang aking kapitbahay? Kasi tumutulong naman ako kay ganito Yun lang. Sila lang. Exclusive lang. Close lang Ganun lang kayo. Ganun kasi kayo. Ganyan ganyan. Paano naman yung iba? And who is my neighbor? Tapos yun namang nakakita, sila na naman nagtutulungan why are you asking? You're not also doing. Hindi ba the same? Sila lang lagi nagtutulungan. Paano naman ito sila ganito? Paano naman kami? Di ikaw ang tumulong din. Ganyan ang tao. Wanting to justify himself. And who is my neighbor? Parang gusto niyang patunayan. Sino bang neighbor ko? Alam niyo, brothers and sisters, kung maririnig natin ito at alam natin na may pagkukulang tayo, instead na magtanong, sino bang hindi ko tinutulungan? Sino ba yung aking kapitbahay na hindi ko natulungan? Bakit hindi natin sabihin sa umagang ito, have mercy, O Lord. Hindi ko kaya. Marami pa akong pagkukulang. May mga panahon na totoong mas inuuna ko ang aking sarili kaysa sa kapwa. Is it true? Totoo ba? Totoo ba na minsan mas inuuna natin ang ating sarili? Come on, church. Pwede nyo ang itanggi. Pero God knows the intentions of our heart. Because our faith is living for others. Sino sa inyo rito, may mga pagkakataon na pagbibigyan nyo, pero minsan talaga, ako muna. Yan ang katotohanan. Pero tingnan ninyo, alam ng Panginoon, instead na sabihin ng lawyer na, paano ko ito gagawin, Panginoon? Ang hirap yata learning to love others before me, before my family. Ang hirap yata. Instead na gano'n, sabi niya, and who is my neighbor? Kasi alam ko, okay naman ako nakakatulong. Brothers and sisters, what people are doing right now is counting how many times na nakatulong siya. But you know, helping others is not about how many. It's about living. Yan na ang buhay mo. Hindi mo kailangan magbilang. Hindi natin kailangan magbilang. Dapat nating maunawaan, kahit ikaw pa ang pinakamatulungin, pumasok sa isip mo, hindi mo ito magagawa kung wala ang Panginoon. Pangalawa, hindi ito sasapat sa ibinigay ng Diyos na kaligtasan sa iyo. Pangatlo, you cannot outwork God. No matter how many times you help others, you still have to understand,
hindi natin kayang higitan ang gawa ng Diyos. Now, alam ni Kristo yung puso ng lawyer. Kaya instead na sagutin siya directly, anong sabi rito? See, brothers and sisters, kung titingnan nyo, yung intention, yung para bang normal question lang ito, pero nadidiscern ng ating Panginoon yung lawyer kung ano yung kanyang intention. Alam nyo ba yung ibig sabihin ng salita rito yung salitang love, saan na ba yun? Justify? Alam nyo ba yung salitang justify? Diyan, kung tama ko, pakitingin nga sa Greek, dikayo. Sa e-sword. Sino may e-sword? O my sword? Dikayo ba yan? Kung tama ako? So, yung lawyer, wanting to justify himself, which means dikayo, nang ibig sabihin dikayo is an act by which a man is brought into right state of relationship to God. So, gustong ipakita, gusto niyang i-justify yung kanyang sarili na okay ako, okay ang relasyon ko sa aking Diyos. That is dikayo. Na gusto niyang sabihin, nagagawa ko naman ito, okay ako sa harapan ng Diyos. Let me question this morning. Ganyan minsan ang tao. Alam niyo kung bakit ang mga tao minsan hindi nagsisikap sa kanilang kaligtasan? Kasi pakiramdam nila, they have done enough. Pakiramdam nila, sapat na yung kanilang tinulong. Sapat na yung kanilang ginawa para masabi nilang, okay na ako sa harapan ng Diyos. Notice, brothers and sisters, dalawa yung greatest commandment. Love the Lord with all your God, with all your mind, with all your heart, with all your soul, and then love your neighbor. Pansinin ninyo, ang tinanong ng lawyer ay hindi, and who is my God? Kasi kahit hindi niya naibigay ang totoong pagmamahal niya sa Diyos, wala namang makaka-question nun eh. Araw-araw ka, nasa templo, lawyer ka, o isa ka matalino, iskriba ka, di ba, biyasa ka sa aral ng Diyos. Eh kung araw-araw ka nag-church, sino magtatanong sa'yo, hindi ito nagmamahal sa Diyos? Tama, Brother Maui? So madali nating ipeke yung ating pagmamahal sa Diyos. I'm not saying hindi totoo pagmamahal natin. Madaling ipeke ng tao na mahal niya ang Diyos kapag lagi nagpupunta sa church, Brother Freddy. So hindi tinanong ng lawyer yun. Kasi gusto niyang i-prompt na, I love my God. Pero dito siya tinamaan sa neighbor. Kaya sabi niya, sino ba neighbor ko? Kasi pag sinabi ng Panginoon, yung mga kapitbahay mo. Yan kasi ang neighbor ng Israel eh. Yung mga Hudyo na yan. Ay gusto niyang patunayang nangyari yan. Pero God, Jesus Christ, can discern the heart. Kaya anong sabi sa verse 30? Instead na sagutin diretso, yan. Alam niyo ba mga kapatid, gustong ilimit ng lawyer yung love your neighbor just as you love yourself. Utos ito ng Diyos, pero siya yung naglilimit na parang yung neighbor niya ay yung kapwa lang niya. And it's the same. Alam niyo ba, pag ang mga relihiyon ngayon, kapag hindi nagiging maingat, sino lang ba magtutulungan? Kahit naman sa politics, pag hindi ka aliado, pagdating ng bigayan, walay. Ganon din, pag hindi ka, kabahagi ng relihiyon, wala ka. And you know, brothers and sisters, nakakalungkot kung ganyan din tayo mga end time. Of course, number one na tinutulungan natin ay ang mga kapatiran. Hindi dahil sa bias lang tayo, kundi alam natin they are worthy to help. Kaysa tulungan mo yung taong wala sa Panginoon na bisyoso. Naintindihan niyo ibig sabihin? Yun ang dahilan kung ba't inuuna natin ang kapatiran. Pero kung may kapwa tayo dyan na hindi nating kapatiran, at nakikita nating worthy na tulungan, hindi ba tayo tumutulong? Tumutulong tayo. Ang church na ito ay maraming beses nang nakatanggap ng tulong.
Ay, baliktad. Nagbigay ng tulong. Kahit hindi natin kapatiran. Ano sabi sa Romans 3:20? Sabi sa Romans 3:20, because by the works of the law, none of mankind will be justified in his sight. For through the law comes knowledge of sin. So brothers and sisters, the only way we can enter into eternity is first, ay ma-acknowledge natin ang ating kasalanan. Pangalawa, na malaman natin na tayo ay nangangailangan ng tulong. Hindi sa pagsunod ng utos lang. Without faith, ang hirap sumunod sa utos ng Diyos. Kaya nung sinabing just as yourself, ang ibig sabihin nito mga kapatid, hindi ito yung pagmamahal natin para ibigay lahat ng gusto ng katawang ito. Kundi ito yung klase ng pagmamahal na magdidesire na maligtas ka. Tanungin ko kayo, mahal nyo ba ang inyong sarili? Anong klaseng pagmamahal? Kung mahal nyo yung sarili, hindi nyo ibibigay lahat ng layaw niyan. Hindi nyo pupunuin ng kung ano-anong mga bisyo yan sa katawan. Hindi nyo guguhitan ng kung ano-anong mga guhit yan. Hindi nyo i-stylean yan ng kung ano-anong mga mukhang mga bulate rito sa katawan. O ahas. Hindi nyo gagawin yan. Kung mahal mo yung sarili, hindi mo yan papagurin sa sayawan, magdamag. Tapos ang tugtog ay diba? Hindi mo yan papagurin. Kung mahal mo yung sarili, hindi mo susulugin ang yung tiyan sa mga alcohol. Kung mahal mo ang yung sarili, pupunta ka ng church para maunawaan mo ang kaligtasan. Kasi kung mahal mo yung sarili, liligtas mo ito sa kapahamakan. Right? Kaya ang lawyer, nagtanong, sino aking neighbor? Remember, ang goal niya is to have eternal life. So imagine mo, ang goal niya is to have eternal life, kaya ang idea niya, pag minahal niya ang Diyos, minahal niya yung kapwa, ligtas siya. Hindi niya naintindihan. Limitado yung kaisipan niya. And that is why, kasi sa Jewish tradition mga kapatid, alam niyo ba sa Jewish tradition, those who were unclean, kagaya ng mga Gentiles, at yung mga Samaritans, they were outside their community. Therefore, hindi sila neighbor. Are you following? Ang neighbor nila is purely mga Hudyo. Ang idea dyan na salita ay plesion, nang ibig sabihin is to be near someone, or ang idea ay fellow man, or other member of the human family. So ang idea nila ng member is number one ay ang kamag-anak. Yan yung idea nilang neighbor. And Jesus know it. Pero tinanong niya, who is my neighbor? Tanungin ko kayo ngayon. Sino ba talaga ang neighbor natin? Sino neighbor natin? Ha? Let's say, lahat naman tayo may kapitbahay. Di ba? Sister Claire lang ang walang kapitbahay. Malayo na, kapitbahay niya. Pero halos lahat tayo magkakatabi. May kapitbahay tayo. Kung yan lang ang neighbor natin, then, problema to. Dahil yan ang idea ng mga Hudyo. Yung mga kapitbahay niya lang ay yung malalapit sa kanila. Pero tanungin ko kayo, mga kapatid, kung kayo ang lawyer, ay kung kayo ay nakarinig sa sinabi ni Jesus Christ, love your neighbor, sino kaya ang neighbor natin? Sino neighbor natin? Ha?
Ang idea ng salitang pleasure is to be near someone or fellow man or other member of the human family. Yan yung idea talaga ng salita na yan. Kaya sa mga Hudyo, ang kanilang neighbor ay ang kanilang kapwa. Pero alam nyo ba, brothers and sisters, that's not the case sa sinasabi rito ni Jesus Christ. Nung siya ay nagsimulang magkwento, a man was going down from Jerusalem to Jericho and he counted robbers and they stripped him and beat him and went away, leaving him half dead. Listen, from Jerusalem to Jericho, most likely this man is a Jewish. Naintindihan ninyo? Ang taong ito ay Hudyo. Now, who is our neighbor? Simply, ang neighbor natin is not just those who near to us. It's not just our relatives. It's not just yung kapitbahay natin literally, although tama lahat yan. Pero yung pinupunto ni Jesus Christ dito na neighbor ay yung nangangailangan. Are you following? Ang neighbor ay yung nangangailangan. Yan ang dahilan kung bakit sinabi rito sa Luke chapter 10 na may tao. Imagine, hindi in-identify exactly kung sino yung tao na to. Ang sabi lang, a man. Eh kung sinabi ba naman yung pangalan, mas madaling ma-identify. Kung sinabi yung pinanggalingan, mas madali. But it is most likely a Jewish kasi nagaling ng Jerusalem. Most likely. So a man was going down from Jerusalem to Jericho and he encountered robbers. Imagine nyo he encountered robbers, they stripped him. O, Tagalog tayo. Sorry. Nahulog sa kamay ng mga tulisan, sa kanya'y sumamsam, at sa kanya'y humampas. So, unang ginawa sa kanya, sinamsaman, they stripped him, hinampas, they were beaten, and then nagsialis na siya iniwang half dead. Now, by chance, sa verse 31, by coincidence, dumaan yung pari. Tama ba? Sa verse 31, dumaan yung pari. At anong ginawa ng pari? Pari siya. Sino ba ang pari? Iba yung pari ngayon sa Katoliko Ang pari nung unang panahon ay sila itong mga nasa lahi ni Aaron, practically ang mga Libita. Ang mga pari nung unang panahon, sila itong number one na gumagawa sa loob ng templo ng Diyos. Mamaya, bibigyan natin ng din yan. So dumaan yung pari, at anong ginawa ng pari? 31. Anong ginawa ng pari? Bumaba sa daong yaw ng isang sacerdote at nang makita siya ay dumaan sa kabilang tabi. Hindi natin alam kung anong dahilan. We may be speculate it, but one thing for sure, Hudyo ito kasi pare Do you understand? Yung pare ay isang Hudyo. Now, balikan natin yung utos, love your neighbor. Doon mo maintindihan, sumablay na sila. Because neighbor means yung nangangailangan. So practically, hindi nila naintindihan. Pangalawa, dumaan yung Levita. Anong sabi sa sumunod? Ang Levita ay dumaan. Matagal dito, nagahang dito?
Tagal eh. At sa gayon din paraan, isang Levita naman, nang dumating siya sa dakong yaon at nakita siya ay dumaan sa kabilang tabi. It's the same. Nakita ninyo? Love your neighbor. Hindi nila alam kung ano ang neighbor. Ulitin ko, when we say love your neighbor, it means yung nangangailangan. Kung nag-fail tayo sa bagay na yan, then, huwag tayo maging kagaya ng lawyer. Diba? Parehas nilang iniwan, dumaan sa kabilang side, parehas nilang ginawa yon. Diba? Kung titingnan natin, ano ba itong pari? Sila itong mga may na gumagawa sa loob ng iglesia. I mean, ng church, I mean, ng tabernacle. Sino ba itong mga Levites? Of course, lahat ng priest ay Levites, pero hindi lahat ng Levites ay priest. Ang mga Levites, sila naman itong tumutulong sa loob ng tabernacle sa mga pari. Mga nagdilinis, kung ano-ano pa mga ginagawa nila sa loob ng templo. Musician man yan, o ano man yan. Basta mga liturgies yan na mga gawa. So itong Levites at itong priest, they were really closely, sabihin na nating makadiyos. Pero nung nakita nila yung nangangailangan, iniwasan nila. Anong sabi sa verse 33? Sabi sa 33, datapot ang isang Samaritano sa kanyang paglalakbay. Ito ngayon, ang Samaritano. Sino ang Samaritano? Dumating sa kinaroroonan niya at nang siya'y makita, nagdalang habag. Alam niyo ba, ang mga Samaritano, descendant din ito ng mga Hudyo. Okay? Kung maalala ninyo yung sinabi ko na ang Hudyo ay nahati, after ni Solomon, ang Hudyo ay ang Israel nahati sa dalawang grupo. The 10 tribes na tumira sa north na tinawag na Israel at yung Benjamin at Judah na tinawag na the tribe of Judah. Ang nasa northern kingdom na 10 tribes sinakop ng bansang empire na anong empire? Assyrian. Kaya yung naging anak nito, nagmingle sila dito, lahat na naging anak ng mga nakipag-asawa doon, dito lumitaw ang Samaritan. Naunawaan nyo? Dito lumitaw yung Samaritan. So, kung ating titingnan, brothers and sisters, ang Samaritan at ang Hudyo ay magkaaway. Dahil in the first place, hindi kinikilala ng Hudyo ang mga Samaritano na kanilang kapatid. Kaya magkaaway yan. They both hated each other. Pero tingnan ninyo mga kapatid. Kung atin titingnan ngayon, yung Hudyo, hindi nahabag sa kanyang kapwa Hudyo. Dalawang Hudyo at sila ay mga priest at Levita, hindi nahabag. Pero dumaan yung Samaritano. In the first place, he had all the reason para hindi tulungan yung tao. They have no dealing to each other. Pero ang sabi rito, nung makita, nagdalang habag. Anong ibig sabihin ng nagdalang habag? Ito yung maraming problema ng tao ngayon. Kung paano nila pinababa yung ganyang, alam mo, pag may mga problema, oh, I feel you. Naunawaan kita. Kawawa ka naman. Maraming taong ganyan ngayon. Pero alam nyo ba, pag sinabi nagdalang habag, ito ay may kinalaman sa action niya. Ang totoong nagkaroon ng compassion ay ipinapakita sa gawa. Nagdalang habag. Compassion yung salita niyan. Ibig sabihin with feeling. Kaya kung titingnan natin mga kapatid, ano ang nangyari? Dahil siya ay nahabag. Pagdating sa 34, anong sabi rito sa 34?
At lumapit sa kanya, tinalian ang kanyang mga sugat. Di ba? Maaring malapit pa yung tulisan, baka siya ay mapahamak. Maaring siya patuloy mapagbintangan. Pero dahil sa kanyang habag, selflessly, hindi niya inisip ang kanyang sarili. Nilinis, tinalian ang sugat, binuhusan ng langis at alak, at siya'y sinakay sa kanyang sariling hayop at dinala sa bahay tuluyan at siya'y italagaan. Sinong tao ang basta-basta makakagawa niyan? Let's be honest. Lalo na sa panahon natin ngayon. Hindi tayo basta-basta tumutulong sa daan. Marami na yung ginagawa. No, kunyari, mapapahamak, tapos pag uminto ka, tatangayin motor mo. Tatangayin yung kotse mo. Tama? Hindi tayo basta-basta gumagawa na yan. Hindi dahil sa ayaw natin, kundi nakakatakot. Pero iba kasi ang nangyari dito. Hindi lamang ito basta tulong para lang may maiblog. May naramdaman siya. At ito yung mahirap tanggihan minsan. Alam niyo, brothers and sisters, para sa akin, kapag nararamdaman mo na tumulong, tumulong ka. Imagine nyo yung ginawa niya, hindi lamang niya basta tinulungan, hindi lamang niya basta nilinisan ng sugat, hindi lamang niya basta ito ginamot, dinala pa sa bahay tuluyan. At hindi lamang basta dinala sa bahay tuluyan, inalagaan pa. That is loving your neighbor. Tanungin ko kayo, kilala ba kayo ng mga kapitbahay nyo? Ha? Anong pagkakilala nila sa inyo? I wonder kung ano. Di ba? Dinala niya, and then anong kasunod niyan? Tingnan pa natin, brothers and sisters. Dinala na natin, inalagaan pa, hindi pagdating sa 35, anong sabi diyan? At nang kinabukas ay tumukod pa siya ng 2 denaryo. Grabe naman itong Samaritano na to. At ibinigay sa katiwala ng bahay tuloy at sinabing alagaan mo siya at anumang magugugol mong higit ay aking babayaran, babalik pa. Now, hindi naintindihan ito ng lawyer. Nagtanong ang lawyer, sabi ng lawyer, alam ko yung utos na yan. Mahalin mo ang iyong kapwa na gaya ng pagmamahal. I know that. O sige, sabi ng Panginoon, ito yung kwento. Ito yung kwento. Merong isang ganito sa tao na ninakawan. Dumaan yung pari, dumaan yung alibita, pinabayan, pero itong Samaritano tinulungan niya. Tingnan niyo sa 36. Sabi sa 36, sino sa tatlong ito sa akala mo ang nagpakilalang kapwa tao sa nahulog sa kamay ng mga tulisan? Ang talino nung lawyer. Anong sabi sa 37? At sinabi niya, ang nagkaawang gawa sa kanya at sinabi ni Jesus, humayo ka, gayon din ang gawin mo. Hindi nyo ba nakita? Madali sa ating makaalam ko ng salita ng Diyos. Pero ang gawin ay mahirap. Sino magtataas na kami magsasabing hindi madaling gawin ng ginawa ng Samaritano? So instead na magsabi sa tayong, ginawa ko yan, alam ko yan, tumutulong din ako. Hindi ba maganda magsabi sa atin sa umaga ito, Panginoon, hindi ko ito magagawa. Tulungan mo ko. Kasi kahit minsan sa atin na magkakasama sa pananampalataya, minsan nararanasan natin ang pag-i-ignore. Sabihin natin mahal natin ng Diyos. I'm not questioning it. Pero sometimes we fail to show that we love God. Minsan, kagaya tayo ng lawyer, nagsasabi lang na mahal ang Diyos, pero nagfe-fail tayo para gawin. Sinasabi natin, mahal natin ang mga kapatiran,
Pero minsan hindi natin na ipapakita yung pagmamahal sa kapatiran. Minsan masyado tayo napopokus sa ating sarili lang. Kahit may naririnig ka na kapatiran na nagkakasakit, hindi natin minsan naiisip dalawin. Kahit ipanalangin. Kahit nakakarinig ka na o nakikita mong isang kapatiran na tila baga malungkot, hindi natin minsan nakukumusta. Kahit naririnig natin o nakikita o nararamdaman mo na may kapatid tayo nangangailangan, minsan hindi tayo nag-i-extend. Ngayon nyo sabihin sa akin, hindi ba totoo? Pare-parehas tayong magsasabing, Panginoon, hindi ko ito kaya, tulungan mo ko. Instead, ang nangyayari sa atin minsan, hinahanapan din natin yung ating kapatid kasi tumulong na tayo. Tumulong na ako eh. Siya naman, sila naman. Hindi ba minsan tayo ganyan? Then we don't understand what is loving our neighbor. Alam nyo ba na ang pagtulong sa kapatid, hanggat worthing tulungan, hindi nangangahulugan na kapag nakatulong ka ng isa, dalawa ay tama na. Para sa akin, it is better to give than to receive. Mas nanaisin ko na ako ang tumulong ng tumulong kaysa tumanggap ng tumanggap. Kung iniisip natin na anumang meron sa atin ay galing sa Panginoon, bakit mo kukwentahin kung ilan dyan ang mapupunta sa iyong kapwa? Come on. Is it true? But sometimes, nililimitahan natin. Katwiran natin, baka maubos. Nakalimutan natin, ang Diyos ang nagbigay. At kung ang Diyos ay magbigay, hindi ito mauubos. Kagaya ng babae na nasa langis. Hindi huminto ang langis hanggat hindi nauubos ang sisidlan. Brothers and sisters, hanggat may mga tao na kailangan ng tulong, mga kapatiran, yung blessing ng Diyos ay hindi yan mauubos sa iyo. Pero subukan mong i-hold ang tulong, i-hold din ng Diyos ang tulong niya. Bakit? Wala ka ng vessel na pagbibigyan eh. Are you following? Kaya ang pagtulong sa kapwa, selflessly. Ano sa Tagalog ang selflessly? Walang pagtatangi sa sarili. Selfless. Hindi iniisip yung kanyang sarili. Now, sabi dito ng Panginoon, go do likewise. Primarily, mga kapatid, kung ating titingnan dito, laktawan ko yung ilang bagay. Di ba? Iba yung ginawa ng Samaritan. At ito yung gusto kong bigyan natin ng pansin. Ang Samaritan, di ba? Itong unang dalawa ay nagre-reflect sa lawyer. Pero yung Samaritan, iba. Nung makita niya yung tao na nakadapa, na ay nakahiga, he felt compassion. Now, brothers and sisters, anong sabi sa Ephesians 2 verse 16? Basahin ko lang saglit. Ano sabi rito? At upang pagkasunduin silang dalawa sa isang katawan sa Diyos sa pamamagitan ng krus na sa kanya'y pinatay sa pagkakaalit. Now, pansinin ninyo ang ating Panginoon. Nagkaroon tayo ng reconciliation sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo. Imagine ninyo, ang Samaritan at ang Hudyo ay magkaaway. They don't treat each other as friend. And here comes Jesus Christ. Anong sabi ng ating Panginoong Jesucristo? Nung siya bumaba sa lupa, hindi siya nakapokus lang sa Hudyo. Ang kanyang nire-reach out ay ang lahat. At eto ngayon siya, kausap yung isang lawyer. Now, pantinin ninyo, yung kwentong ito, yung Good Samaritan na ito, ay nagtuturo o nagre-reflect o nagpapakita
sa ating Panginoong Hesukristo. Ang Good Samaritan na ito is just like our Lord Jesus Christ. At itong ninakawan ay nagpapakita sa ating. Alam nyo ba, mga kapatid, kung ating titingnan ang ating mga buhay, nung makilala tayo ng Panginoon, nung makilala natin ang Panginoon, ang ating kalagayan ay kagaya ng ninakawan. Tayo'y hubad, we were beaten, and almost dead sa kalagayan natin. Bakit? Dahil sa kasalanan. Tama ba? Pero dumating ang Good Samaritan. Hindi kanya iniwasan. Alam ng Panginoon na nangangailangan ka ng tulong. Right and there na ikaw ay almost half dead. Right and there nung ikaw ay lulong na sa bisyo, nung ikaw ay lulong na sa kasalanan, nung ikaw ay lulong na sa mga bagay na talaga namang hindi ka na makakawala, dumating ang Panginoon, a Good Samaritan. At anong unang-una niyang nakita sa'yo? Habag. Naawa. Hindi po siya kagaya ng mga priest na umiwas. Nung makita ng Panginoon na nangangailangan ka ng tulong, he focused his attention. Hindi ba para rin tayong hinubaran? Di ba? Ang kalagayan ng tao, sabi sa Revelation, you were naked. Kaya nung tayo'y ma-meet natin ang Panginoon, ang ating kalagayan ay parang patay na. Spiritually, in fact, we were dead. Di ba? Pero anong sabi rito? Balikan natin yung ating talata. Jesus Christ is like the Good Samaritan. Anong sabi rito? Sabi rito sa verse 30. O dito natin balikan. In connection sa ating Panginoon. A man was going down in Jericho, encountered robbers. Tingnan nyo, Tagalog tayo. Tingnan nyo. Tayo yung kagaya ng tao na naglakad na tinulis. Okay? Sinamsam, hinampas, at halos patay na. Ito yung kalagayan natin nung tayo makasalanan pa. Kailangan natin ng tulong. Ito yung kalagayan natin. And then dumating yung Samaritano. At nung makita siya ng Samaritano, naawa yung Samaritano. Sabi ng Panginoon, nung makita niya, hindi ko ito pwedeng pabayaan. Sino sa inyo magpapasalamat? Makilala niyo ang Panginoon. We were half dead. Pero ngayon, we were alive in Christ. Andiyan yung ating mga kapatid ng mga lasinggero, Brother Ramon. Hindi ko ito inano para ipahiya kayo. Si Brother Arnel. Brother Adrian. Brother Arman, I guess. Sino pa bang mga malakas uminom dati? Diba? Mga sugalero. Ganyan yung ating kalagayan, almost half dead. Pero sabi sa 31, nung makita tayo ng ating Panginoon, naawa siya sa kalagayan mo. Nabigatan ng ating Panginoon. At alam nyo anong ginawa ng ating Panginoon? Ang unang-una niyang naramdaman, habag. Kaya nung siya ay nahabag, anong ginawa ng ating Panginoon sa verse 34 sa atin? Tinalian niya ang ating mga sugat. Iba-iba tayo ng karanasan, iba-ibang sugat yung pinagmulan natin. Lahat tayo na makakilala sa Panginoon, may mga sugat tayo na mula sa ating mga kalalagayan. But because of the grace of God, because of His mercy, ang unang-una niyang ginawa, inayos, ginamot yung sugat mo. Hindi ba nung dumating ka rito, nung nakarinig ka ng salita ng Diyos, yung pakiramdam mo parang may naghihilom?
Naalala ko ang ating kapatid, Sister Grace. Okay lang ba, Sister Grace, banggitin ko? For the glory of God. Nung siya ay baguhan pa lamang, bagong baptize pa lamang, pinatotoo niya sa amin kung gaano kalaki yung galit niya sa kanyang tatay. Dahil irresponsable daw, tama ba ako, Sister Grace? Napakatindi nung kanyang galit. And then na-meet niya ang Panginoon, ganun yung kanyang nararamdaman. Namatay na lang yung tatay ni Sister Grace, hindi niya pinatawad. Ganun kalalim yung sugat sa puso. Ganun yung kalagayan ng ating kapatid. At nang makita ng ating Panginoon, instead na iwasan, impyerno ka na. No, nahabag. Habang nakikinig siya ng salita, ginagamot siya ng Good Samaritan. Yung malalim na sugat na inaakala ng ating kapatid na wala ng kagalingan. Dahil sa ating Panginoon, yung sugat ay unti-unting naghilom. Anong ibinuo sa sugat? Alak. Now, imagine, pag may sugat ka, tilagyan ng alak. Nakakiliti ba? Mahapdi. At yan yung ginagawa ng Panginoon sa atin ngayon. Pag may sugat tayo, minsan ang hinahanap natin, asukal para matamis pag nakikinig ng preaching. Pero minsan, hindi natin maintindihan, nasugatan ka na, ang naririnig mo pa sa pulpito, parang alak, sobrang hapdi ng mga salita. Pero wala kang kalam-alam, dumarating ang habag ng Panginoon sa'yo, ginagamot yung sugat mo, kailangan ng disinfectant. Ano yon? Ang salita ng Diyos. Bakit marami ng bakterya kaya ayaw gumaling? May mga, sorry for my word, may mga nana kaya hindi na gumagaling ang sugat. At ang kailangan mong marinig ay ang salita ng Diyos. Yan ang ginawa ng Panginoon sa atin. Tama ba? At ang kagandahan sa Panginoon natin, hindi lamang basta ginabot ng sugat mo. Inakay ka pa niya. Saan ka dinala? Sa iglesia. Sa bahay tuluyan ng Diyos. At anong ginawa dito sa iyo? Hindi pinamukha sa iyo na makasalanan ka. Hindi pinamukha sa iyo na hindi ka rito karapat-dapat. Hindi pinamukha sa iyo ng mga tao rito na kami lang ang mababait. Hindi pinamukha sa iyo rito na kung sino man na kami lang ang karapat-dapat. Nung ikaw ay narito, inalagaan ka ng ating Panginoon. Naranasan ba natin ang alagaan ng Panginoon? That is our Lord Jesus Christ. Inalagaan niya tayo rito. Di ba? Tinalian yung ating wound, sinakay, dinala sa bahay, tuluyan, at anong ginawa? Inalagaan ka. I wonder kung gaano kasarap ang ginawa ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Bawat isa sa atin may kanya-kanyang kapaitan. Hindi ako naniniwala na walang kapaitan ng bawat isa. May mga sugat tayo. Hindi ko alam yung sugat na pinagmulan ng iba. Pero alam ko, lahat tayo may mga sugat. At nung marinig natin ang salita ng Diyos, minsan masakit. Pero habang tumatagal, gumagaling yung sugat. Sino sa inyo rito mag-aamin hanggang ngayon meron pang tinatagong kapaitan dyan? Bitterness. May malalim na galit, malalim na sama ng loob, malalim na damdamin nung kayo'y dumating dito. Pero ang salita ng Diyos, unti-unti kayong inaayos. Tama ba? Bakit? Inalagaan tayo rito. May mga times, mga kapatid, yung sugat natin, instead na napagaling na sana, minsan, bakit ayaw lubusang magaling? Kasi minsan meron niyang mga ano pa sa ilalim na kailangang matanggal Kaya minsan nasusugat na naman. Bakit pa pabalik-balik? Di ba naranasan natin minsan yan, yung sugat na pagaling na, bumabalik-balik na naman yung sugat.
Kasi hindi gumagaling kasi hindi pa talaga nalilinis ng maayos yung ating buhay. And that is why, yan yung ginawa sa atin. Ang ating Panginoon, dinala tayo sa church para alagaan. Siya mismo nag-alaga sa atin. Imagine mo, meron sa atin dito siguro na nung dumating dito, meron ditong galit na galit. Nakakaisip pumatay. Maaaring meron sa atin dito na hanggang mamatay na lang ako, hindi kita patatawarin. Pero ang salita ng Diyos ay napakamakapangyarihan. Hindi mo may paliwanag bakit yung salita ng Diyos parang meron something na inaayon sa puso ko and then one day, na-release. Naalala ko, nung tinawag din ako ng Panginoon, laki din ang sama ng loob ko sa tatay ko eh. Imagine mo, ang dami-daming gusto magpaaral sa akin. Sa dami ng gusto magpaaral, hindi ako nakatapos. Kaya sama ng loob ko sa tatay ko. Lumayo talaga damdamin ko sa kanya. Aware yung mga kapatid ko dyan, ako yung pinakalaging kaaway ng tatay ko. Dahil ang katwiran ko sa kanya, nung nasa Leyte ako, sabi ko, graduate ako ng teacher, okay na ako. Ayaw. Yung lola ko, paaralin ako ng lawyer, ayaw. May gusto magpaaral sa akin para magsundalo sa ibang bansa, ayaw. Gusto ko mag-lawyer, ayaw. Seaman, ayaw. Ang daming mga offer sa akin na nauwi ako doon sa siya magpaparal at hindi nakatapos. Masama loob ko. But when I came to know Jesus Christ, I understand. Walang sugat na hindi kayang pagalingin ng mga latay ng ating Panginoon. Walang malalim na sama ng loob. Walang malalim na galit. If we will just be like someone na magsasabing, I need help. Huwag tayo maging kagaya ng lawyer. Ang lawyer, instead na humingi ng tulong, Panginoon, I cannot do it. Sino ba akin, neighbor? Tumulong naman ako. Halos nasa akin ang lahat. Halos ako na nga lahat. No, brothers and sisters. Maunawaan nawa ng bawat isa, kailangan natin ng tulong sa ating Panginoon. And then anong sabi sa verse 35? At nang kinabukasan, pagkatapos niyang alagaan, kinabukasan, nagbigay pa siya ng down payment. Hindi ba yan ang ginawa sa atin ng Panginoon? He gave a down payment. Ano yon? The Holy Spirit. Inalagaan niya tayo, and then para matiyak, sabi niya, okay, pinaparallel ko lang ang Holy Spirit ay dumating bilang kasiguraduhan. Bakit kailangan? Kasi sabi niya, sige, alagaan mo siya. Sino siya? Ang katiwala rito is just like a pastor. Andito kayo sa church, nangangaral ako sa inyo, parang, of course, literally, ako yung nangangalaga sa inyo, but ako ay katiwala lang. Nagbigay ang Panginoon ng 2 denaryo. Ay, here's the diaper, alagaan mo siya. At anumang magugugol mo, anuman ang magugugol mo, sa aking pagbabalik, babayaran ko. Brothers and sisters, what kind of a man na may kayang gumawa niyan except Jesus Christ? Wala tayong may pagmamalaki. Huwag nating ipagmalaki na marami tayong nagawa. Huwag natin ipagmalaki na tayo halos lahat ang gumagawa.
wala tayong may pagmamalaki sa Panginoon. Instead, let us appreciate. Alam niyo, brothers and sisters, as your pastor, hindi ko pwedeng ipagmalaki na ako ang dahilan kung ba't kayo lumalago. Kung nakita ninyo, pinagkatiwala lang kayo sa akin. It's the same sa bawat isa sa inyo. Nangako ang Panginoon sa aking pagbabalik. Ano man ang ginagawa ninyo, huwag kayong mag-alala. May reward yan sa Panginoon. Nalalaman ng Panginoon ang inyong pagpapagal. Gawin nyo lang yung inyong kaya. Sa pagbabalik ng Panginoon, may reward yan. It is God who promised and not your pastor. Kaya ang ating Panginoon, nung umalis, sabi niya, I go to prepare so that where I am, there you will be also. Gaano kaganda ang ating Panginoon, ang ginawa ng Panginoon sa buhay natin. That is why, brothers and sisters, for me, nung sinabi rito ng Panginoon, love your neighbor, kahit ako, nahihiya sa sarili ko. Pwede nating sabihin sa umagang ito, Panginoon, kulang pa. Kulang pa. Minsan, ang focus natin, isang pamilya lang. 2 pamilya. Paano yung ibang pamilya? Hindi ba tayo guilty dyan? Tapos ipapangaral natin yung love the Lord with all your heart, with all your mind, with all your soul. Love your neighbor. Tapos confident pa tayong mag-share na nagagawa kayo. Confident pa natin na alam natin yan. Kinakabisado natin yung mga talata pero nagkukulang tayo sa application. Pero ang ating Panginoon, iba ang ginawa. Pinagaling yung sugat mo, sinakay ka dinala ka sa bahay tuluyan, inalagaan ka niya, ito yung iglesia, and then sabi niya, babalikan kita. Alam niyo, ito yung pinakamasarap sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi natin siya nakikita ngayon. Namatay si Kristo around 30 AD and we are now 2026. Almost 2,000 years ago namatay ang ating Panginoon. And yet, naniniwala ko, one day babalik siya. At hindi lang ako basta naniniwalang babalik siya. Naniniwala akong akasama ako sa babalikan niya. Bakit? Inilagay niya ako sa tamang lugar para alagaan. I tell you, brothers and sisters, you cannot serve God by your own. May nangangalaga sa inyo. Hindi nyo pwedeng paglingkuran ang Diyos na para bagang wala kayong pastor. No, you cannot do that. That is self-righteousness na pamamaraan. Malinaw sa Biblia, I will give you a pastor para alagaan kayo. Bakit? Pansinin ninyo. Tingnan nyo yung keyword. Nasaan ang ninakawan? Nasa? Sino nagdala? Ang ating Panginoon. Diba? Ano itong bahay tuluyan? Ang church. At nagbilin na alagaan. Come to think that. Do not neglect the gathering. Dito ka para alagaan. You cannot just serve God by your own way. At ano yung maganda rito? Sabi ng Panginoon, saan siya babalik? Sa panahon ba na nagdadrive ka? Sa panahon ba na namamangka ka? Sa panahon ba na nanonood ka sa bahay at nagre-relax?
Ang sabi ng Panginoon, sa aking pagbabalik, nasaan siya? Saan siya babalik? Sa panahon ng pagtitipon. Brothers and sisters, the Good Samaritan foreshadows or pointing to our Lord Jesus Christ. Kaya pala sinabi ng Panginoong Hesukristo, willing akong mamatay para sa inyo. Tanong, willing din ba tayo mamatay para sa ating Panginoon? At para sa ating kapwa, hindi ganun kadali. Kaya nga, bakit hindi tayo humingi ng tulong sa ating Panginoon? Sinong kasama ko magsasabi na minsan, mas inuuna ko, Panginoon, ng aking sarili. Minsan masyado ako nag-aalala. Kumikita ako ng malaking, kumikita ako ng 10,000, 20,000, 30,000, kumikita ako ng ganitong kalaki. And yet, masyado ako nag-aalala pa rin sa aking pangailangan. Parang nakukulangan pa rin ako. Tama ba? Purihin ng Diyos. Sa kabila ng iyong kakapusan, hindi nawala sa iyo ang desire na makatulong. Sa inyo naman, maging wise tayo sa pagtulong, of course. Marami tayong mga pangailangan. Lagi natin tatandaan, babalik ang ating Panginoon, hindi sa panahon na wala ka sa loob ng iglesia or sa pagtitipon. Dito siya babalik. Hindi totoo yung napapanood nyo sa TV na habang ang rapture ay nagdadrive siya ng eroplano, bumagsak ang eroplano. No. God will put into your heart. Tama na yan lahat. Huwag nyo masyadong ibuhos ang inyong panahon sa bagay sa labas. Iiwanan natin lahat yan. Pastor, para mo na rin sinabing, wag na kami mag-aral. No, mag-aral kayo. Pero para maubos ang inyong lakas sa pag-aaral, tapos wala na kayong lakas sa paglilingkod sa Panginoon, that's completely wrong. Ang Diyos ay hindi nalulugod sa ganyan. Maubos ang inyong lakas sa trabaho. Imagine nyo, Lunes hanggang Sabado, ang lakas-lakas ninyo. Ang sipag-sipag pagdating ng Sunday, may sakit. Wala akong intensyon paringgan ng sino man. Kasi kung totoong may sakit kayo, wala akong magagawa dyan. Pero kung nagsakit-sakitan, anong naririnig nyo ngayon? Alak. Para ano? Gamutin ang sugat. Mahapdi. Pero gamot ito sa sugat natin. Ayaw mo umabsent sa trabaho, ayaw mo umabsent sa school, ayaw mong umabsent sa mga gatherings, outings. Tapos pagdating sa church, masama ang pakiramdam. Tapos pagdating ng Lunes, magaling na naman. Napakahusay ng kaaway. Sunday, nagkakasakit. Ang dami-daming araw. Imagine mo, 6:1, 6 na araw, isa lang ang sa Panginoon. Timing pa talagang Sunday, may sakit. Again, lilinawin ko. Hindi ko ito tinutukoy sa totoong may sakit.
Ang tinutukuyan ko, yung nagsasakit-sakitan. Mahapdi ito. Pero inaalagaan tayo para may ayos. Balikan natin ang ating Panginoon, brothers and sisters. You know, balikan ko yung ginawa ng Panginoon. Alam nyo ba, kaunting testimony lang before we close. Naalala ko si Samuel, Brother Sam, nung yan bagong panganak, 1 week, ako yung nagbibilad dyan. Kasi sabi nila, ang bata, pag bagong panganak, ibilad. Kaya umitim yan. Tuwing umaga, alas 7, alas 8, nandun ako sa harap ng bahay namin. Binibilad ko yan araw-araw. Tinititigan ko. Sariwa pa sa aking alaala. Sabi ko, ano kaya ito paglaki? Hindi babae kung ano ha. Ibig sabihin ko, ano magiging sa ministry? Ano kaya ito paglaki? Panginoon, di ko alam paano ito palakihin. First time kong magbuhat talaga ng, yung hawak ko pa nga ay, ganyan. Baka malaglag eh. Tinititigan ko siya. Sabi ko, kamukha ko naman talaga to. Anak ko to, sabi ko. Ano kaya to paglaki? Kanina habang pinagpipray ko, yun ang pumasok sa isip ko, kaya naluluha ko. Sabi ko, Panginoon, ang tagal na pala nun. And then, unti-unti siyang lumalaki. Nakikita ko sa loob ng church, laro lang ng laro. Susulat lang ganun. Sabi ko, ano kaya to paglaki nito? Sabi ko nga, kay Jiman, na-excite ako, anong magiging paglaki nito? Pero dumating din yung testing. Nagpapasaway na. Minsan napapaisip namin, Panginoon, anak mo kaya, ano kaya to? Ano, magpapasaway pa siguro, ano kaya mangyayari dito? Naisip ko rin. Lalo na nung nagagalit na siya, ayoko na mag-church. Kaya lang naman ako nag-church dahil sa inyo, napipilitan lang naman talaga ako eh. Ayoko nang tumugtog. Pag narinig namin yun, ako personally, pag narinig ko yun, my heart is broken. Hindi ko lang pinaparamdam sa kanila. Dahil ano man ang mangyari sa kanya, ako yung malalagot. I failed as a father. Nung nagalit si Samuel, sinuntok niya yung dingding. Pak! Ayoko na mag-church. Ayan, bali yun dito niyan. Iyak kami. Wala naman akong magawa. Pero may mga gabi na habang tulog sila, pinagpipray ko sila. Hinihipo ko yung mga ulo. Panginoon, totoo naman na hindi ko to kaya. Pero nawa makita mo yung aking pagpapagal. And you know, brothers and sisters, although malayo pa naman ang tatahakin ng aking anak, pero pwede ko nang sabihin ngayon, unti-unti ko nakikita na may personal dealing din ng Diyos sa buhay niya. Anong ibig sabihin? Dahil may nag-aalaga. Para sa akin, hindi nasayang yung mga taon na nung kinakarga-karga ko siya. Gaano karaming mga anak ngayon na nung lumaki na, pinatay ang magulang. Kina Brother Ramon, merong anak na matay yung magulang sinuntok. Gaano karaming mga anak ngayon ang hindi na marunong kumilala sa magulang. And I would like to thank God na yung mga anak natin kumikilala ngayon sa magulang. Kahit nagpapasawayan, pero makikita mo na meron pa ring pagkakaiba sa mga taong wala sa Panginoon. Now, hindi ba yan sapat? Para wag natin pabayaan ang ating paglilingkod. Hindi pa ba yan sapat na patunay na buhay ang Panginoon natin na gumagawa sa buhay ng bawat isa sa kalagitnaan natin? Yes, walang miracle dito na patay na nabuhay na. Hindi pa tayo nakakita ng cancer na mayroon na. Si Sister Nina, wala pa tayo nakita ng ibang mabibigat na mga sakit na talagang miracle. Nakita ng mata mo na nagliwanag, nagpakita ang anghel.
Wala pa tayo nakikita dyan. Pero ang buhay ng ating mga anak ay isang malaking miracle kung yan ay lumaki at naglilingkod din sa ating Panginoon. Bakit? Because hindi natin kaya silang ayusin sa paglaki. Believe me, kahit gaano pa tayo kabait na mga magulang, hindi natin ito mapapalaki na matino. Maliban ang kamay ng Diyos ay humawak sa kanilang mga buhay. At naniniwala ko, totoo ang pangagkalinga ng Diyos sa iglesyang ito. Kaya walang dahilan para magpabaya ako sa aking paglilingkod. Kaya kahit anong mangyari, mga kapatid, kung sakit lang yan, hanggat kaya kong tumayo, mangangaral ako. 1 week na nga masama pakiramdam ko. Hindi ko ito sinasabi para magmalaki sa inyo. Ang sinasabi ko lang, kahit anong gawin ko, hindi sapat sa ginawa ng Panginoon. Sa buhay pa lang ng isa kong anak. Meron akong malaking maga ngayon dito eh. Hindi nga ako makaupo. Kaya 1 linggo na ako nilalagnat. But who cares? Laman lang yan. Kumpara naman doon sa pinangako ng Panginoon, babalik ako sa'yo. At para sa akin, mga kapatid, there is no greater feeling than to see my whole family, each one of you, nakasamang sasalubong sa ating Panginoon. That is my greatest joy. Kaya para sa akin, gusto kong sabihin sa inyo, mga kapatid, ang Great Samaritan na ito ay hanggang ngayon gumagawa sa ating mga buhay. Sino sa inyo rito ang willing magsabi, Panginoon, hindi ko kayang gawin lahat ng pinapagawa mo. But sa tulong mo. Ha? Sino sa inyo rito may mga kapaitan pa? Are you listening? Sino sa inyo rito may mga mabibigat na mga damdamin? Nawa ang salita ng Diyos ay maging alak para gamutin ang inyong mga puso. Hindi tayo rito magkakaaway. Don't serve God by your own conditions, own setup. May nangangalaga sa atin. At dito, ako ang nilagay na pastor, dito kayo pumunta. Dahil dito rin babalik ang Panginoon. Hindi babalik ang Panginoon sa panahon na natutulog ka sa bahay. Hindi babalik ang Panginoon sa panahon na ikaw ay nagtatrabaho. Hindi babalik ang Panginoon sa panahon na ikaw ay naliligo sa beach. Babalik ang Panginoon sa panahon na ikaw ay kasamang nagkakatipon sa Kanyang pangalan. Pagpalain kayo ng Panginoon. Let us all stand, brothers and sisters.